Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan kung saan ang hamog ay tila laging yumayakap sa lupa tuwing madaling araw, naninirahan ang isang mahirap na magsasakang nagngangalang Tomas. Siya ay payat, kayumanggi ang balat dahil sa araw-araw na pagbibilad sa araw at may mga kamay na magaspang dahil sa walang tigil na pag-aararo ng lupa. Sa kabila ng kahirapan, taglay niya ang pusong tapat at pananalig sa may kapal. Ang kanyang munting kubo ay yari lamang sa kawayan at pawid. Kapag umuulan, tumutulo ang bubong. Kapag tag-init, nagiging pugon ng loob. Ngunit para kay Tomas, sapat na yon basta't may makain siya at ang kanyang nag-iisang alaga, isang kalabaw na kanyang itinuring na parang sariling anak. Ang kalabaw ay kakaiba. Hindi ito tulad ng ibang kalabaw sa baryo na may kayumangging balat at mapurol na mata. Ang kalabaw ni Tomas ay kulay itim na tila gabi. Makintab ang balahibo at may mga matang tila may sariling liwanag. Sa leeg nito ay may nakapulupot na tali na wari hinabi mula sa pinong sinulid na ginto. Hindi ito kinakalawang, hindi napuputik, at hindi kumukupas kahit ilang taon nang ginagamit. Sa ilong naman nito ay may maliit na singsing, ginto rin, na may kakaibang ukit na hindi maunawaan ng sino man. Walang nakakaalam kung saan nagmula ang kalabaw. Ni si Tomas mismo ay hindi lubos na makapaniwala kung paano ito napasa kanya. Maraming taon na ang nakalilipas bago pa siya tuluyang mag-isa sa buhay. Naglalakad si Tomas pauwi mula sa bukid ng gabing iyon. Malakas ang ulan at ang hangin ay tila may dalang ungol ng mga nilalang na hindi nakikita. Sa gitna ng kagubatan, narinig niya ang mahinang ungol. Hindi ungol ng tao, hindi rin ng karaniwang hayop. Sinundan niya ang tunog. Sa tabi ng isang punong balete, nakita niya ang isang batang kalabaw na nakahandusay sa putik, sugatan ng paa at nanginginig sa lamig. Walang ina, walang kasama. Lumapit siya ng marahan. "Mahabag ka, munting nilalang," bulong niya. "Kung iiwan kita rito, tiyak na mamamatay ka." Kahit halos wala siyang makain noon, inakay niya ang kalabaw pa uwi. Inalagaan, pinakain at ginamot. Sa loob ng ilang linggo, gumaling ito. At mula noon, hindi na ito umalis sa kanyang tabi. Isang gabi, habang natutulog siya sa kanyang banig, napanaginipan niya ang isang matandang lalaking balot ng puting liwanag. Ang kalabaw na iyan ay hindi karaniwan, wika ng matanda. Ito ay biyaya. Ingatan mo. Kapag dumating ang panahon ng pagsubok, siya ang magiging sandigan mo. Pagkagising niya, may tali na ginto na sa leeg ng kalabaw at singsing sa ilong nito. Mula noon, nagsimula ang mga himala. Tuwing nag-aararo si Tomas, mas mabilis ang trabaho. Ang lupang dati matigas ay nagiging malambot. Ang mga binhing itinatanim niya ay laging namumunga ng sagana. Kahit sa panahon ng tagtuyot, hindi natutuyo ang kanyang palayan. Hindi siya yumaman, ngunit hindi na rin siya nagugutom. May sapat siyang bigas, gulay at kaunting ipon. Ngunit ang ganitong biyaya ay hindi nananatiling lihim magpakailanman. Sa kabilang panig ng baryo, nakatayo ang malaking bahay na bato ng pinakamayamang hasyendero sa lugar, si Don Arcadio. Si Don Arcadio ay kilala sa kanyang kasakiman. Malapad ang kanyang lupain. Halos kalahati ng baryo ay kanya. Maraming magsasaka ang nalubog sa utang sa kanya. Kapag hindi nakabayad, inaagaw ang lupa, bahay, at minsan pati pamilya ay ginagawang alipin. Mayroon siyang mga tauhan, armado at handang manakit. At higit sa lahat, may tagapayo siyang albularyo, si Mang Silvestre. Si Mang Silvestre ay payat, kuba, at laging may dalang supot ng mga dahon, buto at butil. Marunong siyang manghula, mangkulam at mag-utos sa mga nilalang na hindi nakikita. Siya ang nagbibigay lakas kay Don Arcadio upang mapanatili ang kapangyarihan. Isang araw,
Habang nagmamasid si Don Arcadio mula sa balkonahe ng kanyang mansyon, napansin niya ang bukirin ni Tomas. Bakit ang lupang iyon ay laging luntian? Tanong niya sa kanyang katiwala. Si Tomas po ang may-ari, Don, sagot ng katiwala. Mahina noon, pero simula nang magkaroon ng kakaibang kalabaw, naging masagana. Kakaibang kalabaw? Ulit ni Don Arcadio. Opo, may gintong tali at singsing. Nanlaki ang mga mata ni Don Arcadio. Ginto? Bulong niya. Agad niyang ipinatawag si Mang Silvestre. Kinagabihan, nagharap sila sa isang silid na puno ng kandila at insenso. Kailangan kong malaman kung ano ang kalabaw na iyon, utos ni Don Arcadio. Pumikit si Mang Silvestre at naglatag ng mga butil ng palay sa mesa. Bumigkas siya ng mga salitang hindi maintindihan sa kahinipan ng mga ito. Nanginginig ang mga butil. Iyan ay hindi basta hayop, wika niya sa paos na tinig. Iyan ay engkantong nilalang na nagkatawang kalabaw. Taglay nito ang biyaya ng lupa at kasaganaan. Napangiti si Don Arcadio. Kung gayon, sabi niya, dapat mapasakin iyon. Ngunit delikado, babala ng albularyo. May basbas ito ng kalikasan. Kapag ginapi, magdadala ng sumpa. Wala akong kinatatakutan, sagot ng hasyendero. Basta't makuha ko ang kalabaw, magiging akin ang biyaya. Samantala, sa kubo ni Tomas, payapa ang gabi. Nakatali ang kalabaw sa tabi ng bahay. Tahimik itong nakahiga, ngunit ang mga mata nito ay tila nagbabantay. Paminsan-minsan, kumikislap ang gintong tali sa ilalim ng buwan. Lumapit si Tomas at hinaplos ang leeg nito. Salamat kaibigan, wika niya. Dahil sa'yo, may makain tayo. Biglang umungol ang kalabaw ng marahan. Parang may babala. Mula sa malayo, may mga matang nagmamasid sa dilim. May paparating na panganib. At hindi pa ito alam ni Tomas. Ang gabi ay tila humigpit ang yakap sa baryo. At ang hangin ay nagdala ng bulong ng kapalaran, isang digmaan sa pagitan ng kasakiman at kabutihan, ng dilim at liwanag, na magsisimula sa isang mahirap na magsasaka at isang engkantong kalabaw na may gintong tali. At ito pa lamang ang simula. Bumangon ang araw na tila walang kamalay-malay sa panganib na unti-unting bumabalot sa baryo. Sumilip ang liwanag sa pagitan ng mga dahon ng niyog at kawayan, at dahan-dahang ginising ang mga taong sanay sa hirap at katahimikan. Maagang nagising si Tomas. Bago pa man tumilaok ang mga manok, nakatayo na siya sa tabi ng kanyang higaan. Hinilamos niya ang malamig na tubig mula sa tapayan, nagsuot ng kupas na kamiseta at lumabas ng kubo. Naroon ang kanyang kalabaw. Tahimik itong nakatayo, tila naghihintay. Ngunit may kakaiba. Ang gintong tali nito ay mas maliwanag kaysa dati, at ang singsing sa ilong ay bahagyang umiilaw na parang may sariling buhay. Para bang may nais itong ipahiwatig. May sakit ka ba? Tanong ni Tomas habang hinahaplos ang noo nito. Umungol lamang ang kalabaw at marahang iniangat ang ulo. Hindi na nagtanong si Tomas. Sanay na siya sa hiwaga ng kanyang alaga. Sa bukirin, sinimulan niya ang pag-aararo. Mabilis ang galaw ng araro at tila kusang gumuguhit ang lupa. Habang siya'y nagtatrabaho, may napansin siyang 3 lalaking nakatayo sa gilid ng kanyang sakahan. Mga tauhan ni Don Arcadio. Kilala sila sa baryo. Mga lalaking may mabibigat na kamay at walang awang bibig. Isa sa kanila ang lumapit. Magandang umaga, Tomas. Wika nito na may pilit ng ngiti. Magandang umaga rin, sagot niya, kahit may kaba sa dibdib. Nais ka raw makausap ni Don Arcadio, dagdag ng lalaki, sa kanyang bahay. Ngayon din, napahinto si Tomas. May nagawa ba akong mali? Tanong niya. Hindi namin alam, sagot ng tauhan. Basta't sumama ka. Napatingin si Tomas sa kanyang kalabaw. Parang nararamdaman nito ang nangyayari. Muling kumislap ang gintong tali. Sasama ako, wika ni Tomas.
Ngunit pagkatapos ko lang tapusin ang bahaging ito, umiling ang tauhan. Ngayon na, iniwan ni Tomas ang kanyang araro at sumama sa tatlo. Habang naglalakad sila, ramdam niya ang bigat ng katahimikan. Ang dating masiglang daan ay tila nagmistulang daanan ng mga multo. Sa isip niya, paulit-ulit na umuukit ang tanong, ano ang gusto ni Don Arcadio sa akin? Pagdating nila sa mansyon, huminto ang kanyang hininga. Napakalaki nito. May haliging bato, malalapad na bintana, at bubong na tila kayang magkubli ng daan-daang tao. Sa labas pa lamang, ramdam na ang kapangyarihan at kayabangan. Ipinapasok siya sa isang malawak na bulwagan. Naroon si Don Arcadio, nakaupo sa isang malaking silya na yari sa kahoy na nara. Katabi niya si Mang Silvestre, nakapikit at tila nagmumuni. Lumapit ka, utos ng hasyendero. Lumapit si Tomas, nakayuko ang ulo. Ikaw ba si Tomas? Tanong ni Don Arcadio. Opo, Don. Balita ko'y napakaganda ng ani mo, sabi nito. Samantalang ang iba'y lugmok. Pinagpapala lang po, sagot ni Tomas. Ngumiti si Don Arcadio, ngunit walang init ang kanyang ngiti. May alaga kang kalabaw, hindi ba? Opo. May gintong tali. Nanlamig ang batok ni Tomas. Opo. Mabuti. Wika ng hasyendero. Bibilhin ko yon. Nagulat si Tomas. Hindi po ipinagbibili ang kalabaw ko, sagot niya agad. Tumahimik ang silid. Biglang tumalim ang tingin ni Don Arcadio. Magkano ang gusto mo? Tanong niya. Hindi po pera ang halaga niya, tugon ni Tomas. Kasama ko na po siya sa hirap at ginhawa. Tumawa si Don Arcadio. Lahat ay may katumbas na presyo, sabi niya. 100,000 piso. Nanlaki ang mga mata ni Tomas. Hindi pa siya nakakahawak ng ganoong halaga. Ngunit nanatili siyang matatag. Pasensya na po, wika niya. Hindi ko po siya ibinebenta. Nagbago ang ihip ng hangin sa silid. Biglang nagsalita si Mang Silvestre. Mag-isip ka, Tomas. Paos nitong wika. Ang tumanggi sa biyaya ng Don ay parang tumanggi sa kapalaran. Mas pipiliin ko po ang tapat na pamumuhay, sagot ni Tomas. Tumayo si Don Arcadio. Kung ayaw mong ibenta, malamig niyang sabi, mapipilitan akong kunin. Napaigtad si Tomas. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ngumisi ang hasyendero. Umalis ka na, utos niya. Pag-isipan mo. Pag-uwi ni Tomas, nanginginig ang kanyang tuhod. Nakita niya agad ang kanyang kalabaw na tila balisa. Paikot-ikot ito sa tabi ng kubo. May masamang mangyayari, bulong niya sa sarili. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Sa labas, umuungol ang hangin. Sa malayo, may mga yabag. At sa mansyon ni Don Arcadio, sinimulan na ni Mang Silvestre ang paghahanda ng isang madilim na ritual upang agawin ang biyayang hindi kusang ibinibigay. At unti-unti nang bumabalot ang anino ng kasakiman sa buhay ni Tomas. Mabigat ang hanging bumalot sa baryo ng gabing iyon. Walang bituin sa langit. Ang buwan ay tila nagkubli sa likod ng makapal na ulap. Wari ayaw masaksihan ng paparating na dilim. Ang mga kuliglig ay tumahimik at maging ang mga palaka sa sapa ay tila napipi. Sa kubo ni Tomas, mahimbing sana ang kanyang tulog, ngunit hindi mapakali ang kanyang diwa. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga salita ni Don Arcadio. Mapipilitan akong kunin. Parang lason ang mga salitang iyon. Napabalikwas siya sa higaan. May narinig siyang kaluskos sa labas. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa bintana. Sa dilim, may mga aninong gumagalaw. 3. Hindi. 4. May mga taong gumagapang sa paligid ng kanyang bakuran. Kinabahan si Tomas. Agad niyang sinunggaban ang itak na laging nakasabit sa dingding. Lumabas siya ng marahan. Sa liwanag ng maliit na lampara,
Nasilayan niya ang kanyang kalabaw na nakatayo, nakataas ang ulo at nakatingin sa direksyon ng mga anino. Ang gintong tali nito ay marahang kumikislap. Bigla, may sumulpot mula sa likod ng puno. Isa sa mga tauhan ni Don Arcadio. Sinusundan pa ito ng dalawa. May dala silang lambat, lubid at mga patpat. Nais nilang hulihin ang kalabaw. "Hoy!" sigaw ni Tomas. "Ano ang ginagawa ninyo riyan?" Nagulat ang mga lalaki. "Wala kang pakialam," sigaw ng isa. "Utos ito ng Don." Tumakbo ang isa patungo sa kalabaw at inihagis ang lambat. Ngunit bago pa ito tumama, biglang umungol ng malakas ang hayop. Isang kakaibang tunog, malalim, nanginginig at tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Sa sandaling iyon, kumislap ang gintong tali. Parang may liwanag na sumabog. Tumilapon ang lambat sa ere at bumagsak sa lupa na parang sinunog ng init. Napatigil ang mga lalaki. "Ano to?" Bulalas ng isa. Lumapit si Tomas at tumayo sa harap ng kanyang alaga. "Umalis kayo," marinyang sabi. "Wala kayong karapatan dito." Nagnggit-ngit ang isa. "Hindi kami aalis nang walang kalabaw." Sinugod niya si Tomas. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang umuga ang lupa. Parang may humihinga sa ilalim ng lupa. Bumuka ang lupa sa maliit na bitak at mula roon ay lumabas ang malamlam na liwanag na kulay ginto. Napatigil ang lahat. Napasubsob ang mga lalaki sa takot. "Engkanto," bulong ng isa. Nagsimulang humangin ng malakas. Ang mga dahon ay nagliparan. Ang mga puno ay umindayog. Sa gitna ng kaguluhan, tumingkad ang liwanag sa katawan ng kalabaw. Sa isang iglap, tila hindi na ito karaniwang hayop. Ang mga mata nito ay nagningning na parang bituin. Ang katawan nito ay napalibutan ng liwanag. At sa bawat hakbang nito may bakas na liwanag sa lupa. Napaatras ang mga tauhan. "Hindi ito normal," sigaw ng isa. "Umalis na tayo," sigaw ng isa pa. Tumakbo sila palayo, nagkawatak-watak sa dilim. Nang tumahimik ang paligid, napaupo si Tomas sa lupa. Hinihingal, nanginginig. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nasaksihan. Lumapit ang kalabaw sa kanya. Inilapit nito ang ulo sa kanyang balikat. Parang inaalo siya. "Salamat," bulong ni Tomas. "Pinrotektahan mo ako." Sa sandaling iyon, may narinig siyang bulong sa hangin. Mahina, ngunit malinaw. Hindi pa tapos ang laban. Napatayo si Tomas. "May nagsalita ba?" tanong niya sa dilim. Walang sumagot. Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niyang may mas malaking unos na paparating. Sa mansyon ni Don Arcadio, galit na galit ang hasyendero. "Mga inutil!" sigaw niya sa mga tauhan. "Hindi ninyo man lang nakuha ang hayop?" Nakaluhod ang mga lalaki sa sahig. "Don, hindi po namin kaya," sabi ng isa. May liwanag. Gumalaw ang lupa. Tahimik na nakikinig si Mang Silvestre. Pumikit siya. Mas malakas ito kaysa sa inaasahan, wika niya. Ngunit may paraan pa. "Ano?" tanong ni Don Arcadio. Ngumisi ang albularyo. "Kailangan natin ng dugo, sumpa at sakripisyo," sabi niya. Isang ritual na hindi matatanggi ng engkanto. Sa labas, kumulog. At sa ilalim ng kulog, sinimulan ang paghahanda para sa mas madilim na pagsalakay. Sumapit ang mga araw na tila may mabigat na ulap na nakadagan sa buong baryo. Hindi ito nakikita sa langit, ngunit ramdam sa bawat hininga ng mga tao. Ang dating masiglang palengke ay naging tahimik. Ang mga magsasaka ay nag-uuwian ng maaga. Ang mga bata ay hindi na naglalaro sa gabi. May kumakalat na takot. May bumubulong na may masamang mangyayari. Sa kubo ni Tomas, lalo siyang naging maingat. Tuwing gabi, tinitiyak niyang matibay ang tali ng kanyang kalabaw.
Naglalagay siya ng maliit na apoy sa paligid ng bahay. Nagdarasal siya bago matulog. Ngunit kahit gaano siya kaingat, may mga bagay na hindi kayang pigilan ng panalangin lamang. Sa mansyon ni Don Arcadio, nagmistulang dambana ng kadiliman ng isang lihim na silid sa ilalim ng lupa. Sa loob nito, nakapaskil ang mga tuyong dahon, buto ng hayop at lumang agimat. May mga simbolong iginuhit sa sahig gamit ang dugo ng manok at itim na tinta. Sa gitna, may malaking mangkok na puno ng maitim na likido. Naroon si Mang Silvestre. Hubad ang pangitaas, nakaguhit sa dibdib ang mga sinaunang tanda. Hawak niya ang isang lumang aklat na ang mga pahina ay kulay abo na sa katandaan. Palibot niya ang 4 na tauhan ni Don Arcadio. Takot ang bakas sa kanilang mga mata. "Huwag kayong gagalaw," utos ng albularyo. "Kapag naputol ang daloy ng ritual, mamamatay tayo lahat." Nagsimula siyang bumigkas ng mga salitang tila hindi sa mundong ito nagmula. Umalingaw-ngaw ang silid. Nagsimulang gumalaw ang mga anino sa dingding. Ang mga kandila ay nagliyab ng bughaw. Mula sa mangkok, umangat ang maitim na usok. Unti-unting nabuo ang hugis ng isang nilalang. May sungay, pakpak, at matang pula. Nanginig ang mga tauhan. "Espiritu ng kadiliman," sigaw ni Mang Silvestre, "italaga mo sa amin ang lakas upang mapasuko ang engkantong kalabaw." Umungol ang anyo sa usok. "May kapalit, anito." "Ano?" tanong ng albularyo. "Isang buhay." Napatingin ang mga tauhan sa isa't isa. Namumutla. Nilapitan ni Mang Silvestre ang isa sa kanila. Isang binatang lalaki. "Pasensya na," bulong niya. Sa isang iglap, sinaksak niya ito sa dibdib. Bumulwak ang dugo. Tumulo sa mga simbolo sa sahig. Sumigaw ang binata bago tuluyang bumagsak. Biglang lumiwanag ang mga tanda. Umuugong ang silid. Tinanggap ang handog ng espiritu. Sa 3 gabi, mahihina ang engkanto. Kunin ninyo ang kalabaw. Naglahong parang usok ang anyo. Naiwan ang katahimikan at bangkay. Sa kubo ni Tomas, bigla siyang nagising sa gitna ng gabi. Pawis na pawis. Nanaginip siya. Isang bangungot. Nakita niya ang kanyang kalabaw na nakagapos sa kadiliman, napapalibutan ng apoy, habang may mga aninong humahawak dito. "Tulungan mo ako," bulong ng tinig sa kanyang panaginip. Napatayo siya. Hinihingal. Lumabas siya agad. Naroon ang kanyang kalabaw, ngunit nanginginig. Ang gintong tali ay tila nangingitim. Ang singsing sa ilong ay kumikislap ng mahina. "May masama," bulong ni Tomas. Lumuhod siya at nagdasal. "Panginoon, huwag mo po kaming pabayaan." Umungol ang kalabaw at idinikit ang ulo sa kanyang dibdib. Parang humihingi ng lakas. Kinabukasan, may balitang kumalat. Isang tauhan ni Don Arcadio ang natagpuang patay sa gilid ng ilog. Walang sugat, ngunit tuyong-tuyo ang katawan. Parang inubos ang buhay. Nagbulong-bulungan ang mga tao. May engkanto. May sumpa. May itim na salamangka. Si Tomas ay tahimik na nakinig. Sa kanyang puso, alam niyang papalapit na ang tunay na laban. 3 gabi na lamang. At sa 4 gabi, magtatagpo ang liwanag at kadiliman. Dumating ang 4 gabi na tila ba sinadya ng langit na maging saksi sa isang dakilang tunggalian. Mabigat ang ulap, walang buwan, walang bituin. Ang dilim ay parang kumot na bumalot sa buong baryo. Sa kubo ni Tomas, maaga siyang naghanda. Nagwalis siya sa paligid. Naglatag ng asin sa 4 na sulok ng kanyang bakuran, gaya ng itinuro ng kanyang yumaong ama. Nagsindi siya ng 3 kandila sa tabi ng pintuan at naglagay ng maliit na krus na kahoy sa dingding. Tahimik siyang nagdasal.
Kung may masamang paparating, bigyan mo po ako ng lakas, bulong niya. Sa tabi niya nakatayo ang kanyang kalabaw. Hindi ito nakahiga. Hindi ito kumakain. Tila naghihintay. Ang gintong tali nito ay muling nagliwanag, ngunit ngayon ay may bahid na pulang kislap, nawari apoy na nagmumula sa loob. Sa mansyon ni Don Arcadio, naghahanda rin ang kadiliman. Nakasuot ng itim ang hasyendero. Sa kanyang leeg ay may suot na anting-anting na ibinigay ni Mang Silvestre, isang butong bungo na may ukit na simbolo. Sa likod niya nakahanay ang 6 na tauhan. May hawak silang sulo, lubid at mga patalim. Sa gitna nakatayo si Mang Silvestre. Hawak niya ang isang baston na yari sa tuyong ugat ng balete. Ngayong gabi, wika niya, babagsak ang engkanto. Tumawa si Don Arcadio. Walang makakapigil sa akin. Tahimik silang naglakad patungo sa kubo ni Tomas. Walang ingay, walang yabag. Parang mga multong gumagapang sa dilim. Habang papalapit sila, nagsimulang magbago ang hangin. Lumamig. Naging mabigat. Ang mga dahon ay biglang natuyo at nalaglag. Sa di kalayuan, napansin ni Tomas ang kakaibang katahimikan. Walang kuliglig. Walang ibon. Parang huminto ang mundo. Bigla niyang hinawakan ang leeg ng kalabaw. Handa ka ba? Bulong niya. Umungol ito ng marahan. Parang sagot. Sa isang kumpas ni Mang Silvestre, tumigil ang grupo. Naglatag siya ng maliit na bilog sa lupa gamit ang abo at pulbos na itim. Nagsimula siyang bumigkas ng orasyon. Ang hangin ay umikot. Ang lupa ay umuga. Mula sa dilim, may mga aninong gumapang, mga anyong walang muka, may mahahabang braso at malamig na hininga. Lumapit ang mga ito sa kubo. Nagsimulang mamatay ang mga kandila. Isa-isa. Nang manatili ang huling apoy, biglang umungol ang kalabaw ng malakas. Isang sigaw na yumanig sa gabi. Sumabog ang liwanag mula sa kanyang katawan. Ang gintong tali ay nagningas. Ang singsing sa ilong ay naglabas ng sinag na parang araw. Napaatras ang mga anino. Napatakip ang mga tauhan sa kanilang muka. Ano yan? Sigaw ng isa. Engkanto talaga. Sigaw ng isa pa. Lumapit si Tomas sa gitna ng liwanag. Hindi na siya nanginginig. May kakaibang tapang sa kanyang dibdib. Hindi ninyo kami kukunin, sigaw niya. Hindi sa ganitong paraan. Humalakhak si Mang Silvestre. Walang makakapigil sa sumpa. Itinaas niya ang baston. Bumagsak ito sa lupa. Isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw. Mula sa lupa, sumirit ang maitim na usok at bumalot sa kalabaw. Nagsimulang manghina ang liwanag. Umungol ang hayop sa sakit. Hindi, sigaw ni Tomas. Iyakap niya ang leeg ng kanyang alaga. Sa sandaling iyon, may mainit na dumaloy sa kanyang katawan. Parang apoy, parang liwanag, parang panalangin. Mula sa kanyang dibdib, may sumiklab na liwanag na sumanib sa kalabaw. Biglang nagliwanag muli ang paligid. Ang usok ay natupok. Ang mga anino ay naglaho na parang abo sa hangin. Napatilapon si Mang Silvestre. Napahandusay si Don Arcadio. Tahimik ang gabi. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa gitna ng katahimikan, narinig ang mahinang tawa. Mula sa kadiliman, may mas malakas pang puwersang nagmamasid. At unti-unti itong nagigising. Pagkatapos ng labanan, bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit hindi ito ang katahimikang nagbibigay kapayapaan. Ito ay katahimikang may dalang babala. Ang hangin ay mabigat pa rin. Ang lupa ay tila pagod. Ang mga puno ay nakatungo na parang nagluluksa. Sa kubo ni Tomas, magdamag siyang hindi nakatulog. Nakahiga siya sa banig, yakap ang kanyang kalabaw.
Ramdam pa rin niya ang init ng liwanag na dumaloy sa kanyang katawan noong gabing iyon. Bakit ako? Bulong niya sa sarili. Bakit kami? Ang kalabaw ay marahang umungol. Parang may nais sabihin. Kinabukasan, kumalat ang balita. Nakita raw si Don Arcadio na bumalik sa mansyon na maputla, nanginginig at halos hindi makalakad. Si Mang Silvestre naman ay hindi na nakita mula noon. May nagsabing tumakas. May nagsabing kinuha ng mga espiritu. Walang nakakaalam ng totoo. Ngunit isang bagay ang malinaw. May nangyari. At lahat ay takot na maulit. Habang nag-aararo si Tomas sa bukid, napansin niyang nagbabago ang lupa. Mas mataba, mas mabango, mas buhay. Parang may pusong tumitibok sa ilalim nito. Sa bawat hakbang ng kalabaw, may munting liwanag na naiiwan. Isang hapon, habang pauwi na siya, biglang dumilim ang paligid. Hindi dahil sa ulap, kundi dahil sa liwanag na nagmumula sa loob ng kagubatan. Isang gintong sinag ang bumukas sa pagitan ng mga puno. Huminto ang kalabaw. Tumitig doon. Parang tinatawag. Kinabahan si Tomas. Ngunit may kakaibang lakas na nagtulak sa kanya. Sinundan niya ang liwanag. Sa loob ng gubat, narating nila ang isang malawak na liwasan na napapalibutan ng matatandang puno. Sa gitna, may malinaw na bukal. Ang tubig ay kumikislap na parang salamin. Sa paligid nito, may mga batong may ukit na sinaunang simbolo. Lumuhod ang kalabaw. Biglang nagbago ang anyo nito. Unti-unting bumuka ang liwanag sa katawan nito. At mula sa loob ay lumitaw ang isang anyong hindi na hayop, hindi pa tao. Isang nilalang na may anyong tao, may sungay na ginto, at mga matang parang araw. Napaurong si Tomas. Engkanto, bulong niya. Ngumiti ang nilalang. Huwag kang matakot, wika nito. Ako ang tagapangalaga ng lupang ito. Ang kalabaw? Nanginginig na tanong ni Tomas. Ako iyon? Sagot ng nilalang. Nagkatawang lupa upang bantayan ang mga taong may busilak na puso. Lumuhod si Tomas. Bakit po ninyo ako pinili? Tinataglay mo ang dugo ng mga tagapangalaga. Sagot ng engkanto. Ang iyong mga ninuno ay mga tagapagtanggol ng kalikasan. Biglang may mga anyong lumitaw sa paligid. Mga anino ng matatandang lalaki at babae. May hawak na araro, sibat at sulo. Mga ninuno mo, wika ng nilalang. Nanginig si Tomas. Narinig niya ang mga tinig. Ipagpatuloy mo. Huwag kang susuko. Protektahan mo ang lupa. May dumaloy na luha sa kanyang pisngi. Natatakot po ako, amin niya. Lahat ay natatakot, sagot ng engkanto. Ngunit ang tapang ay ipinapanganak sa gitna ng takot. Inilapit nito ang kamay sa dibdib ni Tomas. Isang liwanag ang pumasok. Parang apoy. Parang ugat. Parang buhay. Ngayon, wika ng nilalang, hindi ka na nag-iisa. Pagmulat ni Tomas, nakahiga siya sa tabi ng bukal. Naroon muli ang kanyang kalabaw. Tahimik. Parang walang nangyari. Ngunit sa kanyang dibdib, may mainit na tanda. Isang hugis ng dahon. Simbolo ng pangangalaga. Sa malayo, kumulog. Hindi bilang babala, kundi bilang paalala. May mas malaking laban pang darating. At handa na si Tomas na harapin ito. Hindi pa tuluyang humihilom ang sugat ng baryo nang muling gumalaw ang anino ng kasamaan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang sigla ng mga tao. Muling nagbukas ang mga tindahan. Muling narinig ang tawanan ng mga bata. Muling umusok ang mga lutuan tuwing umaga. Ngunit si Tomas ay nanatiling mapagmatiyag.
Sa kanyang dibdib, ramdam pa rin niya ang mainit na tanda ng dahon. Kapag siya'y nagdarasal, tila mas malinaw ang kanyang tinig. Kapag siya'y nag-aararo, mas dumadaloy ang lakas sa kanyang mga bisig. Ngunit kasabay ng pagdating ng liwanag, may lihim na bumubuo sa dilim. Sa isang liblib na kuweba sa gilid ng bundok, may naganap na pagpupulong. Sa loob nito, naglalagablab ang mga sulo na kulay lila. Ang mga pader ay may guhit na simbolo ng sumpa at kamatayan. Naroon si Mang Silvestre. Buhay. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Ang kanyang balat ay kulay abo. Ang mga mata ay pulang-pula. Ang kanyang likod ay maskuba. At ang kanyang tinig ay parang nagmumula sa hukay. Sa harap niya, nakaluhod ang 5 albularyo mula sa iba't ibang lugar. Hindi tayo natalo, paus niyang wika. Tayo ay pansamantalang umatras. Tahimik silang nakinig. Ang engkantong kalabaw ay konektado sa sinaunang espiritu, patuloy niya. At ang magsasaka ay pinili. Paano natin sila tatalunin? Tanong ng isa. Ngumisi si Mang Silvestre. Sa pamamagitan ng kanilang sariling lupa. Samantala, sa baryo, napansin ni Tomas ang pagbabago. May mga tanim na biglang nalalanta. May mga hayop na nagkakasakit. May mga balon na natutuyo. Parang hinihigop ang buhay ng paligid. Isang umaga, nadatnan niyang patay ang 3 manok sa kanyang bakuran. Walang sugat, ngunit tuyot ang katawan. Nanlumo siya. Bumabalik sila, bulong niya. Umungol ang kalabaw. Ang gintong tali ay bahagyang nagdilim. Kinagabihan, nagtipon ang mga matatanda sa baryo. Sa ilalim ng punong acacia, nag-usap-usap sila. May sumpa, wika ng isa. May bumabalik na kulam, dagdag ng isa. Tomas, tawag ng kapitan. Kailangan ka namin. Lumapit siya. May nangyayaring masama, sabi ng kapitan. At ikaw lang ang tila may kakayahang humarap dito. Naramdaman ni Tomas ang bigat ng responsibilidad. Gagawin ko po ang makakaya ko, sagutan niya. Sa gabing iyon, habang nagbabantay siya sa bukid, may narinig siyang tinig mula sa hangin. Sa ilalim ng lupa, sa ugat ng bundok, doon nagkukubli ang sumpa. Pumikit siya. Naalala niya ang engkanto. Ang mga ninuno. Pakigabayan ninyo ako, bulong niya. Biglang kumislap ang tanda sa kanyang dibdib. May larawang sumulpot sa kanyang isip. Isang kuweba. May apoy na lila. May aninong nagdadasal. Nanginig siya. Doon sila, bulong niya. Sa malayo, kumulog muli. Hindi ito ulan. Ito ay sigaw ng lupa. At nagsisimula na ang susunod na yugto ng digmaan. Isang digmaang hindi lamang para sa kalabaw at magsasaka, kundi para sa kaluluwa ng buong baryo. Hindi na nagatubili si Tomas. Matapos niyang makita sa kanyang isipan ang larawan ng kuweba at marinig ang babala ng hangin, alam niyang hindi na maaaring ipagpaliban ang kanyang gagawin. Kung hahayaan niyang lumakas ang sumpa, lulubog sa dilim ang buong baryo. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, naghanda siya. Nagbaon siya ng kaunting bigas, tuyo at tubig. Isinabit niya sa baywang ang kanyang lumang itak. Isinuot niya ang kwintas na kahoy na bigay ng kanyang ama nung siya'y bata pa. Lumapit ang kanyang kalabaw. Tila alam nito ang kanyang balak. Umungol ito ng marahan at inilapat ang noo sa kanyang balikat. Magkasama tayo, bulong ni Tomas. Tahimik siyang nagpaalam sa mga taga-baryo. Wala siyang sinabi kung saan siya pupunta. Ayaw niyang mag-iwan ng takot. Kasama ang kanyang kalabaw, tinahak niya ang daan patungo sa kabundukan, daan na bihira ng lakaran ng tao. Habang sila'y umaakyat, unti-unting nagbabago ang paligid. Nawawala ang mga ibon. Nauubos ang mga halaman. Nagiging madilim ang hangin.
parang may matang nagmamasid sa bawat hakbang nila. Pagsapit ng hapon, narating nila ang isang makitid na bangin. Sa ibaba nito, may makapal na ulap na parang usok. Sa gilid ng bangin, may siwang sa bato. Isang lagusan, ang kuweba. Mula rito, lumalabas ang malamig na hanging may amoy ng asupre at bulok na dahon. Huminto si Tomas. "Dito na," bulong niya. Umungol ang kalabaw. Ang gintong tali nito ay nagliwanag. Sa loob ng kuweba, malamig at basa ang lupa. May tumutulong tubig mula sa kisame. Sa bawat patak, may tunog na parang tibok ng puso. Habang papalalim sila, napansin ni Tomas ang mga ukit sa pader, mga simbolo ng sumpa, sakripisyo at kamatayan. May bahid ng dugo. Hindi pa lubusang natutuyo. Hindi pa sila tapos. Bulong niya. Biglang umalingaw-ngaw ang isang tinig. "Malayo na ang narating mo, Tomas." Mula sa dilim, lumitaw si Mang Silvestre. Kasama niya ang 3 albularyo. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag na kulay ube. "Alam naming darating ka," wika ni Mang Silvestre. "Tinawag ka ng lupa, ngunit dito ka rin mamamatay." Tumindig si Tomas. Hindi na siya umatras. "Tapusin na natin ito," mariin niyang sabi. Tumawa ang albularyo. "Hindi pa, may ipapakita muna kami sayo." Ikinampay niya ang kamay. Biglang nagbago ang paligid. Ang kuweba ay tila naging salamin. Nakita ni Tomas ang baryo. Nasusunog, nagwawasak, nagiiyakan ang mga tao. "Nakikita mo?" sabi ni Mang Silvestre. "Iyan ang mangyayari kapag hindi ka sumuko." Napapikit si Tomas. "Kasalanan ninyo yan," sagot niya. "Kasalanan ng kasakiman." Nagliyab ang tanda sa kanyang dibdib. Sumabog ang liwanag. Nabasag ang ilusyon. Napatras ang mga albularyo. "Hindi ka na basta magsasaka," ungol ni Mang Silvestre. "Isa ka ng tagapagdala ng liwanag." Sa likod ni Tomas, umungol ang kalabaw. Mula sa katawan nito, sumiklab ang gintong apoy. Ang lupa ay umuga. Ang kisame ng kuweba ay nagbitak. Simula pa lamang ito, sigaw ng albularyo habang umatras. Nasa puso ng bundok ang tunay na kapangyarihan. Tumakas sila sa mas malalim na lagusan. Huminga ng malalim si Tomas. Hindi pa tapos. Mas malayo pa ang lalakbayin. At mas mabigat ang haharapin. Sa dilim ng kuweba, nagpatuloy siya, tangan ang liwanag ng pag-asa at tapang. Lalong naging makitid ang lagusan habang sumusulong si Tomas at ang kanyang kalabaw sa kailaliman ng bundok. Ang hangin ay naging mainit at mabigat. Sa bawat hakbang, parang may humihigop ng lakas sa kanyang katawan. Ngunit sa kanyang dibdib, patuloy na nagliliwanag ang tanda ng dahon, nagbibigay sa kanya ng tibay at paninindigan. Ang mga pader ng kuweba ay nagiging makintab, tila salamin na yari sa itim na bato. Sa mga bitak nito, may pulang liwanag na pumipintig, parang ugat na may dumadaloy na dugo. "Parang may buhay ang bundok," bulong ni Tomas. Umungol ang kalabaw, parang sumasang-ayon. Maya-maya, narating nila ang isang malawak na bulwagan sa ilalim ng lupa. Napakalaki nito. Ang kisame ay hindi matanaw. Ang sahig ay yari sa itim na bato na may umiikot na mga simbolo. Sa gitna, may isang malaking kristal na kulay dugo at ginto, hugis puso. Ito ang pinagmumulan ng pulang liwanag. Ito ang puso ng bundok. Sa paligid nito, nakapwesto sina Mang Silvestre at ang kanyang mga kasama. Nakapalibot sa kanila ang mga kandilang kulay ube. May mga nakagapos na manok, kambing, at usa. Mga handog sa ritual. "Dumating ka rin," wika ni Mang Silvestre, may halong galit at tuwa. "Ngayon, masasaksihan mo ang wakas ng iyong pag-asa." Itinaas niya ang kanyang baston.
Nagsimula ang pag-awit ng mga albularyo. Ang kanilang tinig ay sabay-sabay, mababa at nakakatakot. Umiikot ang hangin. Umuuga ang lupa. Ang kristal ay lalong nagningas. Lumapit si Tomas. "Hindi ninyo pag-aari ang lakas na iyan," sigaw niya. "Ang lupa ay para sa lahat." Tumawa si Mang Silvestre. Para lamang sa may tapang na angkinin nito, ibinagsak niya ang baston. Isang alon ng itim na enerhiya ang rumagasa. Tinamaan si Tomas. Napatilapon siya. Sumubsob sa bato. Napaungol sa sakit. Nakita niyang nanginginig ang kanyang kalabaw. Ang gintong tali ay unti-unting nagdidilim. "Hindi," bulong niya. Pinilit niyang bumangon. Biglang umalingaw-ngaw ang mga tinig ng kanyang mga ninuno. "Bangon! Hindi pa tapos. Ang lupa ay nasa iyo." Muling nagliyab ang tanda sa kanyang dibdib. Tumayo siya. Sa bawat hakbang, may ugat ng liwanag na sumusulpot mula sa sahig. Sa ngalan ng lupa at ng mga taong umaasa, sigaw niya, "Itigil ninyo ito." Inilapag niya ang kamay sa sahig. Isang malakas na alon ng gintong liwanag ang kumalat. Namatay ang ilang kandila. Napatumba ang 2 albularyo. Ngunit nanatiling nakatayo si Mang Silvestre. "Mahina pa," ungol niya. Itinaas niya ang 2 kamay. Mula sa puso ng bundok, may lumabas na mga aninong anyo, mga espiritong inagawan ng lakas. Sumugod ang mga ito. Umungol ng malakas ang kalabaw. Ang liwanag nito ay muling sumiklab. Unti-unti itong nagbago. Ang katawan nito ay napalibutan ng apoy na ginto. Mula sa likod nito, tila may sumibol na mga pakpak na yari sa liwanag. Hindi na ito simpleng kalabaw. Isa na itong ganap na engkanto. Sumugod ito sa mga anino. Sa bawat tapak, naglalaho ang kadiliman. Sa bawat ungol, nababasag ang sumpa. Napaurong si Mang Silvestre. "Hindi maaari," bulong niya. Lumapit si Tomas sa puso ng bundok. Ramdam niya ang pintig nito. Parang tibok ng mundo. Inilapat niya ang palad. "Patawad," wika niya. "Papalain kita, hindi sasaktan." Mula sa kanyang katawan, dumaloy ang liwanag patungo sa kristal. Unti-unting nagbago ang kulay nito. Mula pula, naging ginto. Mula itim, naging malinaw. Sumigaw si Mang Silvestre. Ninakaw mo ang kapangyarihan. Isang huling sumpa ang kanyang ibinato. Isang sibat ng kadiliman ang lumipad patungo kay Tomas. Ngunit humarang ang engkantong kalabaw. Tinanggap nito ang sumpa. Sumabog ang liwanag. Nabalot ang buong kuweba ng puting apoy. At sa gitna ng liwanag, bumagsak si Tomas. Nawalan ng malay. Hindi niya alam kung siya ba'y nagtagumpay o kung tuluyan na siyang naglaho kasama ng puso ng lupa. Unti-unting nagbalik ang kamalayan ni Tomas sa gitna ng katahimikan. Wala na ang ugong ng kuweba. Wala na ang sigaw ng kadiliman. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ihip ng hangin at ang tila pagbulong ng mga dahon. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakasilaw ang liwanag. Hindi ito liwanag ng apoy o kulog, kundi liwanag ng umaga. Nasa labas siya ng bundok. Nakahiga sa damuhan sa paanan ng gubat. Sa kanyang tabi, naroon ang kanyang kalabaw. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang gintong tali nito ay naging mas payak, parang karaniwang lubid na may bahagyang kislap. Ang singsing sa ilong ay hindi na kumikinang, ngunit nananatiling buo. Tahimik itong nakahiga, humihinga, buhay. Napaluha si Tomas. "Salamat," bulong niya. Sa kanyang dibdib, wala na ang tanda ng dahon. Ngunit kapalit nito, may kakaibang gaan.
Parang nabunutan ng tinik ang kanyang puso. Parang natupad na ang isang tungkulin. Unti-unti siyang tumayo. Sa di kalayuan, nakita niya ang pagbabagong naganap. Ang dating tuyot na lupa ay luntian. Ang mga punong dati patay ay may bagong usbong. Ang ilog ay muling umagos. Ang hangin ay sariwa. Nabuhay muli ang kalikasan. Pagbalik niya sa baryo, sinalubong siya ng mga tao. May luha. May ngiti. May pasasalamat. "Tomas!" sigaw ng kapitan. "Akala namin, wala ka na." "Nagkaroon ng lindol sa bundok," dagdag ng isa. Tapos biglang naging malinaw ang lahat. Tahimik lamang si Tomas. Umiti. "Ligtas na po tayo," wika niya. Sa mansyon ni Don Arcadio, natagpuan ang hasyendero na nag-iisa. Mahina. Wala ng kapangyarihan. Nawala ang kanyang impluensya. Unti-unting nabawi ng mga magsasaka ang kanilang lupa. Ang kayamanan ay naubos. Ang takot ay naglaho. Wala nang bumalik kay Mang Silvestre. Parang nilamon siya ng bundok o ng sarili niyang kasamaan. Bumalik si Tomas sa kanyang simpleng buhay. Nag-araro, nagtanim, nag-alaga ng kalabaw. Ngunit ngayon, hindi na lamang siya magsasaka. Isa na siyang bantay ng lupa, tagapangalaga ng balanse. Tuwing may unos, siya ang unang nagdadasal. Tuwing may tagtuyot, siya ang unang nagtatanim. Tuwing may alitan, siya ang namamagitan. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang buwan, biglang umungol ang kanyang kalabaw. Marahan, mapayapa. Tumingin siya rito. Sa mga mata nito, may bahagyang kislap, hindi na ng hiwaga, kundi ng alaala, ng mga laban, ng sakripisyo, ng tagumpay, ng pag-ibig sa lupa at kapwa. Ngumiti si Tomas. "Hindi pa tapos ang ating kwento," bulong niya. "At hinding-hindi ito matatapos." Sa ilalim ng tahimik na langit, sa gitna ng luntiang bukirin, namuhay ang magsasaka at ang kanyang engkantong kalabaw. Binpatunay na ang tunay na kayamanan ay hindi ginto, kundi kabutihan, tapang at paninindigan. At sa bawat pag-ikot ng panahon, ang kanilang alamat ay patuloy na ibinubulong ng hangin sa mga susunod na salinlahi. Wakas.